Luka Doncic gumawa ng kasaysayan sa NBA bilang kauna-unahang international player sa jersey sales. Warriors may desisyon na kay Kuminga, gumawa ng malaking announcement kay Curry, Butler at Draymond Green. Si Doncic na mula sa Slovenia ang kauna-unahang international player na nanguna sa listahan ng pinaka-popular na mga jersey at ang unang manlalaro bukod kina Stephen Curry or LeBron James na nanguna sa listahan mula noong regular season ng 2012-13, New York Knicks Carmelo Anthony. Mula ng NBA trade deadline noong Pebrero 6, tumaas ng 21% ang bentahan ng mga jersey sa NBA store kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, pangunahing sanhi ng paglipat ni Doncic sa Lakers. Inanunsyo rin ng NBA ang mga pinakanapanood na plays sa NBA social at digital platforms para sa regular season ng 2024 to 2025. Kung saan nanguna ang dalawang acrobatic layups ni Ja Morant ng Memphis Grizzlies sa isang laro kontra Brooklyn Nets noong Nobyembre 4, 286 million views. Pangalawa sa listahan ang move ni Stephen Curry ng Golden State Warriors kung saan nag-execute siya ng isang behind-the-back crossover at finishing move kontra sa Phoenix Suns last December 28 with 136 million views. Nanguna rin sina James ng Lakers, Curry at Doncic ng Lakers sa listahan ng mga pinakanapanood na manlalaro sa NBA social at digital platforms sa buong regular season. Si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder ay tumaas ng 3 beses ang kabuuang bilang ng kanyang views mula noong last season with 1.06 billion views. 4 sa nangungunang 15 manlalaro sa listahan ay mga international players, pinangungunahan ni Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs mula France na ika-6 na pinaka-popular na jersey. Kabilang din sa grupong ito sina Nikola Jokic ng Denver Nuggets ika-10 at Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ika-11. Sa kabuuan, ang nangungunang 5 manlalaro sa bentahan ng jersey ay 1. Luka Doncic, Los Angeles Lakers, 2. Stephen Curry, Golden State Warriors, 3. LeBron James, Los Angeles Lakers, 4. Jason Tatum, Boston Celtics, 5. Jalen Brunson, New York Knicks. Pagdating naman sa bentahan ng team merchandise, nanguna ang Lakers habang nanguna rin ang Celtics sa kalagitnaan ng season. Kabilang din sa top 5 ang Celtics, Golden State Warriors, New York Knicks at Chicago Bulls. Sa ibang balita naman, isa sa mga pinakamalaking usapin mula sa nakakadismayang 124 to 119 overtime na pagkatalo ng Golden State Warriors kontra Los Angeles Clippers ay ang kalagayan ni Jonathan Kuminga. Hindi man lang siya pinasok sa laro sa kabila ng sobrang dikit na laban. Ang desisyon na hindi ipasok ang isang manlalaro na may average na 24 na minuto kada laro ngayong season ay agad nagtulak ng maraming katanungan. Pinagtuunan ng media si Steve Kerr pagkatapos ng laro para tanungin kung anong nangyari at ano ang magiging papel ni Kuminga sa mga susunod na laban. "We've just found a group since Jimmy Butler got here that we're pretty comfortable with," ani ni Kerr sa media matapos ang pagkatalo. Hindi rin naglaro si Gui Santos. Siya ang may pinakamataas na plus-minus rating for Warriors. Nitong nakaraang 2 buwan, pareho silang naging epektibong players para sa amin at hindi ibig sabihin na wala na sila sa plano moving forward. Nagpatuloy si Kerr. "Ganito lang talaga umikot ang laban na to. Sinabi ko sa kanya sa walkthrough na babaguhin namin ang rotation. Pero hindi ko sinabi na hindi siya maglalaro kasi hindi rin ako sigurado noon kung mapapasok siya o hindi. Ang sinabi ko lang, hindi tayo susunod sa usual rotation sa first quarter at titingnan natin kung ano nang mangyayari." Base sa mga sinabi ni Kerr, mukhang may pagkakataon pa rin si Kuminga na patunayan ang sarili bilang isang pangunahing bench piece. Depende sa matchup. Kailangan lang niyang maging matyaga at hintayin ang tamang sandali. Sa edad na 22, may oras pa si Kuminga, pero kailangan niyang ipakita ang halaga niya sa mga susunod na pagkakataon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Maglalaro kaya si Kuminga laban sa Memphis? Speaking of Memphis, tinapos ng Golden State Warriors ang regular season ng NBA na hindi lang sa pamamagitan ng isang matinding overtime na pagkatalo nung Lunes kontra Los Angeles Clippers na nagtulak sa kanila pababa sa play-in tournament bilang pang-7 seed, kundi pati na rin sa pag-aalala sa mga injury ng kanilang 3 veteranong stars, sina Steph Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Ngunit magandang balita ang dala ng injury report nitong Lunes para sa laban sa Martes sa play-in tournament.
kung saan tatanggapin ng Warriors ang Memphis Grizzlies. Wala sa injury report sina Curry, Green o Butler at wala ring ibang manlalaro ng Warriors na nakalistang may iniindang injury. Ngunit magandang balita ang dala ng injury report nitong Martes para sa laban sa Miyerkules sa play-in tournament. Sa naunang laro ng Warriors, isang dominanteng panalo sa Portland Trail Blazers na injure ni Curry ang kanyang right thumb. Ipinakita niya ang malinaw na discomfort at sumailalim pa sa x-ray habang nasa laro. Negatibo ang resulta at nagtapos siya ng may 14 na puntos sa 6 sa 14 na shooting at 2 sa 8 mula sa 3-point range sa loob ng 27 minuto noong Sabado. Nang bumalik si Curry sa laro ay nakatape at may padding ang kanyang hinlalaki. Kahit na questionable siya bago ang huling laban sa regular season noong Lunes, naglaro siya at muli niyang sinubukang protektahan ang kanyang kanang kamay habang nilalaro ang isang problema na umano'y nagsimula pa noong Disyembre. Nagtala si Curry ng team high na 36 na puntos kung saan 21 ay sa ika-4 na quarter at overtime, ngunit nagkaroon din siya ng season high na 8 turnovers. Nang tanungin si Curry tungkol sa kanyang right thumb matapos ang pagkatalo, maikli at tila ayaw niyang palakihin ang sagot niya. "Ayos lang," sagot ni Curry. "Sinusubukan kong di masyadong isipin. Oo, laro lang ng laro." Ilang minuto matapos magsimula ang laro noong Lunes, sinubukan ni Draymond Green na isalba ang isang hindi magandang pass mula kay Curry pero nagbayad siya sa pangyayari. Tinamaan siya sa likod ng ulo ng kaliwang balakang ni Norman Powell at agad na hinawakan ang kanyang leeg. Bumalik si Green mula sa locker room bago matapos ang unang quarter at nagtala ng 38 minutong paglalaro na may 14 na puntos, 3 rebounds, 4 na assists, 1 steal at 2 blocks. Sa dami ng nangyari sa pagkatalo ng Warriors, hindi na rin natanong si Green tungkol sa kanyang ulo at leeg pagkatapos ng laro. Sa halip, tiniyak niya na hindi magiging issue ang pagod para kina Curry 37 taong gulang pati na rin sa sarili niya at kay Butler parehong 35 taong gulang. "Ayos lang kami," ani ni Green. "Hindi kami senior citizens, high-level basketball players kami." Kung ang injury scare ni Green ay medyo hindi napansin, hindi ganun ang kay Butler. Naglaro ng game high na 48 minuto si Butler at nagtala ng kanyang unang 30 puntos na laro mula nang sumali siya sa Warriors sa NBA trade deadline mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Ang 30 puntos niya ay mula sa 12 sa 20 shooting pero kapansin-pansin ang kanyang pagkapilay sa dulo ng laro. Ayon kay Coach Steve Kerr, sinabi ni Butler na handa siyang maglaro sa Martes at iyon din ang mensaheng ipinabatid ni Butler sa locker room. "Ayos lang ako," sabi ni Butler. "Uuwi ako, maglalaro ng domino, iinom ng kape. Makakatulong yan para gumaan ang pakiramdam ko." Ayon kay Butler, tinamaan siya ng tuhod ni Kawhi Leonard sa kanyang hita habang nasa ilalim ng basket. Nagtanong kung nag-alala ba siya sa sandaling iyon. "Hindi," sagot ni Butler. "Ibig sabihin masakit, pero hindi ako gaanong nag-aalala. Alam kong magiging ayos ako. Si longtime personal trainer Armando Rivas ang bahala sa akin. Ang kalusugan ng 3 bituin ng Warriors ang maaaring maging susi para makapasok sila sa NBA playoffs at makapagsimula ng isang malalim na playoff run o maaaring siyang maging dahilan ng biglaang pagtatapos ng kanilang season kung may magkamali. Sa nalalapit na play-in tournament game kontra Memphis Grizzlies sa Martes at may pagkakataong umusad upang harapin ang Houston Rockets sa unang round, nasa panig ng Warriors ang injury report sa kabila ng mga iniindang sakit at pagod. Ano sa tingin niyo mga kaibigan, magiging maayos kaya ang laro nila bukas sa kabila sa mga iniindang sakit? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.